guys, this is Rich and welcome back to my channel. So today guys, mag-haul tayo. So, yung haul natin is yung mga bagay na nabili natin sa Vietnam. Sineparate ko siya ng isang luggage kasi yung iba nating mga gamit na arrange ko na. Start sa side na to. Tanang! Hindi ko na maalala kung ano yung mga nabili natin. Before I start, gusto ko lang sabihin na our trip in Vietnam talaga is maganda. Maganda talaga yung trip namin. The only thing na I would say na sayang naman is me and Michelle were not feeling 100%. Kasi nga, naulanan tayo. Nung naulanan tayo on our second day, parang ako, okay pa ako. Medyo matagal akong naging unwell. Si Michelle talaga, unwell na talaga siya the next day pa lang. So ayun, the weather, hindi talaga siya nakiayon sa amin. It's okay kasi nakita pa rin natin yung ganda ng Vietnam. Iba pa rin talaga if ever maganda yung weather. Pero that's what it is eh. Hindi naman natin makokontrol yung weather. We really try to enjoy our time there. Pero at the same time, hindi namin masyadong pinipressure yung sarili namin because we are looking at very, very beautiful pictures, videos sa Vietnam. And the moment na ando na kami, it's different kasi nakikita namin. Minsan wala kami nakikita. Sabi ko sa sarili ko, let's just enjoy the moment. So, kahit napagod, tinatry ko talaga i-enjoy siya to make it memorable. So, pumunta tayo sa Ben Thanh Market. Yun yung very famous na market sa Vietnam. And for some reason, talaga ang daming nagpipictorial sa labas ng building na yun. They're even wearing costumes. So, hindi ko alam kung ano ba yung significance ng Ben Thanh. Unfortunately, hindi namin siya na-search almost every day. Parang busy kasi kami ni Michelle. Anyway, bumili kami ng kape doon. When you go to Ben Thanh, nakita na naman siguro nyo sa vlog. Sobrang dami guys. Minsan, super struggle mag-vlog kasi sobrang daming tao at saka ang laki talaga niya na place na paiba-iba talaga paiba-iba lang talaga ang binibenta nila. So, na-shock talaga ako na ganun. Pero the only struggle there is if hindi nyo alam yung mga presyuhan ng mga bagay-bagay, sobra talaga. I think you're gonna be paying like 5 times more. Kung wala kayong ika-idea kung magkano kaya yan nun. Ang hirap na lagi nilang mag-convert all the time. And sometimes hindi masyadong gumagana ang utak natin, especially with all the pressures around you, ang daming tao. So yun yung na-learn namin talaga na you have to be like, huwag mapadala sa pressure. Minsan kasi gusto na namin makalabas, ang init kasi doon. So I think yun yung mga factors na medyo napamahal kami ng bayad. Pero okay lang, part of the experience naman. This is authentic Vietnamese coffee. Ayan. So meron tayong 1, 2, 3, 4. 5. Iba-iba to siya guys. Meron lang mga manual na mga labeling na nilalagay sila dito sa ating mga pouches. So, ayan. I have 6 actually. Pero yung isa, hindi na makaantay si Michelle. So, the rest of this, meron akong 3 na ibibigay kay ate. Meron kaming hazelnut dito. Meron kaming Arabica. Meron Robusta. Ito, this one is the traditional blend. Ayan. Ayan. Masasarap to sila, as in. And then, they've given us a free, I'm not really sure kung ano yung tawag nito. Basta ganito nila ginagawa yung Vietnamese coffee. We have this very thin na parang tin can. And then, meron ding medyo thick na aluminum na can na yun yung ginagamit namin. I'm not really sure kung ano yung tawag nito. Let me know kung ano tawag nito. Pero, ayan. Sabi ni Kuya, per ganito daw, bibigyan niya sana kami ng isang ganito. Pero sabi namin, just give us a good quality one. Tapos isa na lang yung hindi masyadong maganda. Kasi very thin kasi ito. Anyway, meron din tayo nito. This is Muk Shitam. Ito siya, mga squid to siya na mga strips. Ang dami ko nakikita ng mga ganito sa kanila. And then, meron tayong coconut crispy roll. And then, since ang dami nating pinagstayhan dun sa Vietnam, every time nagsistay kami sa isang hotel, ganito talaga na kape. Yung complimentary nila. So, kumuha kami. Kasi baka masarap to. This is G7. Yan. May 3-in-1 kami at saka may instant. Ay, 3-in-1 pala lahat. So, may mga 3-in-1 tayo dito. Nakinuha lang namin kasi hindi namin siya na-try. Siguro masarap din talaga siya. So, yan. Yung coffee, yung pangalan is Ngoc Quoc.
Oo. Doon kami bumili ng kape. Tapos, nagde-deliver din sila internationally. So, pwede namin silang makontak through WhatsApp if ever gusto pa namin ng kape. Unahin natin lahat ng mga foods. And then this one, this is assorted ones, guys. Ang dami nito. May peanuts, may mga fruits, mga, what you call it, dried fruits. Tapos may mga chocolates. This is 500 grams. And we paid for this one 150,000 Vietnam dong. And that's actually pretty expensive. Ang ano kasi, very tricky kasi sasabihan ka nila, oh, this is 150, but if you buy this, and if you buy 2, we'll give you a discount. Ay, hirap! Sabi na, okay ko ate, sige na, go na. Sila lahat halos talaga, guys, they're just hustling. You can't really blame them. You can't be mad at them. Yung iba nagagalit pa if tinatawaran mo sila. Move on ka lang talaga, guys. Ichichika ko sa inyo pag napunta na tayo sa clothes. Anyway, ito, sobrang sarap din ito. This is biscuit na coconut. Baked coconut crackers. Sarap nito, guys. Ano ba to? Squid din to siya, guys. Squid na strips. Tapos, meron siyang mga spicy bits. Ayan. Same dun sa kanina. And ano pa? Namili din tayo ng gift for, you know, the Fambam. Ito, binili ko to siya. Para to siya sa office ni Dan. Cute lang. Ganyan. Pwede siya lagyan ng cellphone or kung ano-ano pang gusto mong ilagay. Pero cute kasi siya. Ayan. And then, ito din, para na lang din sa bahay nila. It's very cute. Gustong-gusto ko to siya. Ayan. Chopstick. And then, oh my God, dalawa palang binigay nila sa amin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. This is the good quality one na coffee filter. Coffee filter lang pala pangalan mo. Coffee filter siya, guys. Ito siya thick. Very thick to siya. I mean, not very thick, pero mas thicker to siya dun sa isa. Ayan. Ayan. Tapos, these ones, para kay Dan din to. Ayan. Vietnam. Mga ano niya, beer. Oh my God, anong pangalan mo? Mga lalagyan ng beer ni Dan. Yan. Mahilig si Dan sa ganito kasi. And then, we also bought, alam nyo guys, if you wanna go to Vietnam, please, sa Danang kasi namin to nabili. Pero, it's actually a product of Thailand. Or nasa Thailand man kayo, uy, bumili kayo nito. Bigyan nyo nga ako. Pero ang ganda talaga nito, guys. Alam niyo naman yung mga tita nyo. So, meron kaming 6 na ganito. Yung 2 ubos na. Ganun ka-useful sa amin yung mga ganito. This is very nice. If ever, let me know, guys, kung saan tayo makakabili ng ganito. Kasi gusto ko talagang bumili more. Me and Michelle, para kaming nabuang on our last day. Kakahanap ng ganito. And then we realize, you know what? Kahit nasa Danang, Vietnam natin to nabili, it's actually a product of Thailand. So, if ever, alam nyo kung saan to bibili, let us know. So, because hindi kami nakabili nun, ito na lang binili namin. Ito maliliit kasi mababango din naman. Pero please guys, ito, very willing talaga kaming bumili ni Michelle. Let us know. Yun talaga, ang ganda nun. And then, bumili na lang din ako ng mga small na hair clamp or hair clips. Ayan. Iba-iba kulay, diba? There's another one. Meron ako malaki, pero this is from Thailand kasi. Meron ako maliit na ganito na color. Oh, ito. So, these ones, guys, nabili natin siya sa Bentham naman. Super ganda ng quality ng mga tela na to. This is for Arlo. Diba? Ang cute. Ganda na tela, guys. It's stretchable. Ay, quality yung tela na to. And then, this is for Ayla. Ayan. Sobrang ganda ng mga tela nito. At ang maganda din. Ay. Ewan ko ba. Ang ganda ng mga print niya. Yung tipong print na hindi siya matatanggal pag nilalabhan. Meron pa pala tayong isang bag dito, guys. So, most of our shopping, especially sa clothes, sa Ho Chi Minh namin siya ginawa because we had 2 trips na kailangan yung luggage namin up to 20 kg lang. So, nag-shopping tayo sa Ho Chi Minh kasi meron na tayong 23 kgs plus 10 kg hand carry na pa natin paglagyan ng ating mga shopping. So, anyway, Saigon Center, oh my God, land of FATE. As
in. Nakaka-shock talaga, guys. To the point that some of it, hindi mo na ma-recognize if it's fake or not. Ang dami lang talaga. Even Rimowa luggages, guys, sobrang dami doon na mga fake. And now I realize na meron ko nakikita ng mga Rimowa. Kaya pala iba siya kulay ng original because it's fake. But anyway, pakita ko sa inyo yung ating na-shopping. So this is from Saigon Center. Katapat lang talaga siya ng Takashimaya Mall. Hindi mo siya mamimiss. If ever you're gonna go there, nakikita mo talaga siya agad. Start tayo dito, guys. So this one, very nice. Yung ating tela, for some reason, ganda talaga niya. Very stretchable. Love it. That's the one. Next one, I bought these shorts. Sana hindi masyadong masikip. Pero ang cute kasi ng color. Tapos meron pang pocket sa likod. Okay lang din yung quality, so I bought it. And then this one is meron tayong pants na ganyan. I love the color, guys. Linen siya. So yeah, no brand for these. Next na clothes natin is eto. Branded to siya, guys. Pero sobrang ganda kasi ng quality. I'm so sorry, pero hindi ako masyadong familiar sa brand na to. Pasensyahan niyo na yung teta nyo. This is the brand. Binili ko na siya because seldom na ako makakakita ng ganito na okay sa aking height. Na maganda yung fit. So, binili ko na lang talaga siya. And the quality is super good and very thick. This is the last item na binili ko. Sabi ko, sige na, go. Sayang. Next one is this. Oh, okay. Later na to, guys. Eto din, guys. Look. Si Crayo Shin-chan. Ito din, nabili ko doon. Sobrang cute. So, ayan. I really love the color as well. Ayan. Tapos, this one, guys. Hindi ko siya pinalipas because kasi maganda na naman yung quality. It's very cute. Ganyan siya, oh. Cardigan. Pa-cardigan. It's actually a sweater. Hindi siya cardigan kasi may button siya. So, ayan. Super nice. I love it. Hindi ako masyado nag-red, pero this one, maroonish kasi siya. Nagustuhan ko siya. So, ayan. And then, these ones, nabili ko din sa Bentan. Tapos, nabudol tayo ulit sa Uniqlo. Oh, t-shirts lahat, diba? Ayan, diba? I love the color. Medyo malaki siya, which I like. Ayan. Gusto ko yung color niya. It's mustard. So, that's from Uniqlo. Also, nakakita ako ng gift for Indie, guys. So, this is a dress for Indie girl. Look! It's super cute. Tapos, organic kasi yung material nito. Yung tela nito. So, napabili na talaga ako. Ang cute. Ayan. Tapos, this one too. Parehas sila ng kulay. Pero ito kasi may mesh siya na design. Look, may pa-mesh-mesh. So, this one is from Takashimaya Mall. No, so sa Takashimaya Mall, medyo mahal doon. Medyo mahal doon siya. Like, tingin-tingin talaga kami sa mga paninda nila doon. Mga mahal. And then, ito din isa, guys. Uy, ito sa Bentan to siya, guys. This is gonna be for Ayla. Wala lang. Gusto ko lang bilhan si Madam. Insert ko pala to, guys. This is the under eye volume pencil na nabili ko sa Takashimaya Mall. Ganito yung itsura niya. Ganito yung shade niya, guys. Ayan. So, yung hinahanap ko talaga, yung something na hindi masyadong shimmer. If you can recommend a good brand, guys, kasi gusto ko ng mga ganito-ganito eh. Let me know kung ano yung ma-recommend nyo na brand. Anyway, feeling ko meron pa akong nabili pero hindi ko na ma-locate yung iba sa Vietnam. So that's pretty much what I bought in Vietnam, guys. And yeah, I'm very happy sa pa-shopping natin doon. Medyo stressful lang kasi nga yung init and yung siksikan. But overall, it's so fun. And yun nga, it's very memorable. Hindi ko siya makakalimutan actually. Yung tinatawag kami na, ate, dito ka na ate. Magkano ate? Mura lang.
Ang galing-galing nila. In Saigon Center talaga, guys, if ever you really like something, dun sa Saigon yung maraming FAKE, if mayroon talaga kayong gustong-gustong bilhin, go to other stores first. Si Michelle, namili siya ng shorts. The shorts are very comfortable. Kasyang-kasya sa kanya. Pumunta kami sa isang store. Yung isang shorts is 650 yung presyo sa amin. So, sabi namin, ha? 650? So, sabi namin, wag. Pumunta kami sa other store. The lowest they can give us is 350. Imagine nyo, 300 difference from the first one. Same lang talaga na product. Same lang talaga na shorts. Tapos, pumunta kami upstairs. Bigay sa amin 180. So, imagine guys. Iba mag-hustle yung mga tao doon. Especially if you speak in English, you don't speak their language. Biglang tataas ng how many times. Diba? So, 180 namin nabili doon sa taas. Same talaga na quality lang. So, nakakaloka. So, when you go there, mag-hop muna kayo from one place to another. For sure, sobrang mura ng mga items na yun. So, ayun. That's the lesson that we learned on our last days in Vietnam. Na ano talaga, mag-haggle and, you know, kahit mainit, sige na, go lang. Hanapin talaga yung pinakamura. And matutuwa ka kasi, there's a sense of satisfaction na hindi ka bumili ng 650. Bumili ka dun sa 180. Same lang. Parang dun na part, parang nakakatuwa siya in a way. So that's it. I really hope na enjoy nyo yung ating vlog, guys. Today is my first day sa work and it's nakakapagod, to be honest. Nakakapagod. But I just wanna get this done para maging okay na yung aking room at hindi na pakalat-kalat itong mga pagkain at damit na ito. So, ayan. Hope you enjoy my haul. See you on my next one, guys. Bye!